May isang hotel sa Alabang na nagbibigay daan para sa mga individual na may Down syndrome na magkaroon ng tunay na trabaho sa hospitality industry. Dito hindi lang mabuting pakikitungo ang inaalok, kundi pagkakataon na umunlad, magkaroon ng tungkulin at maipakita ang kanilang husay. Patunay na ang tunay na serbisyo ay nagmumula sa puso at bukas ang pinto para sa lahat. Ako si Pinky Webb at ito ang Business Matters, where doing good is good business. Sa isang lipunang nagsusulong ng inklusibidad at pag-unlad, ang kailangan lang ay may oportunidad upang sa gayong paraan ay walang mapag-iiwanan, lalo na pagdating sa pagkakataong makapaghanap buhay. Pagtatahi dito sa Muntinlupa City ang pangunahing pangkabuhayan ni Nanay Esther. Kasama niyang namumuhay ang kanyang 40 taong gulang na anak na si Richard. Noong nag-aaral pa yan, unang aral yan sa LC Gatches. Tapos nagkaroon ng special school dito sa Alabang Elementary. Noong anak yan, sinabi na kaagad sa akin ng doktora na gano'n na. Ipinanganak si Richard na mayroong Down syndrome. Isa itong genetic condition na nakakaapekto sa paglaki at pagkatuto ng isang tao. Dahil dito, maaaring mas mabagal silang matuto ng ilang bagay kumpara sa ibang tao. Mahirap mag-alaga nung may ganyan. Pag inuutosan ko naman nasunod. Pag mag-aalmusal, bibili siya dun sa labas para siya may makain. Ayon sa Executive Committee member ng Down Syndrome Association of the Philippines o DSAPI, acceptance o pagtanggap ang unang pagsubok ng mga magulang sa kanilang anak na mayroong Down syndrome. Let's not underestimate them. They may not be as intelligent as others, they may not be as verbal, but they understand. They reach a certain point that they may realize that they're different. Kaya naman para kay Nanay Esther, lubos niyang pinupunan ng pagmamahal ang pag-aalaga kay Richard. Panghabang buhay niya raw itong pangako sa anak. Siyempre, ayaw namin ng mawawala, gano'n. Ganun mo siya kamahal. Oo. Hanggang kailan mo siya kaalagaan? Hanggang sa huli. Hanggang sa huli na kung alin man ang mauna sa aming mag-ina. Siyempre, hindi mo naman masasabi yung maiiwan mong gano'n. Kaya hindi mo kung aalagaan ba nila, gano'n. Ibang pag-aalaga ng magulang. Ang pangamba ni Nanay Esther, unti-unting nababawasan dahil sa tulong ng programa ng kilalang award-winning Filipino hospitality group brand na ito na may hotel and resort sa Alabang, Batangas at El Nido, Palawan. Ang Downright Awesome Buddy Program. Isa ito sa mga programa in partnership with the Reach Out Ville Foundation. Ang main thrust nito ay i-promote ang inclusivity with our partner, Down Syndrome Association of the Philippines, wherein we get our buddies with Down syndrome to do immersion work dito sa ating hotel, sa Vivere Hotel Alabang. On the research nga, find out na mas manageable ang persons with Down syndrome. Sa ngayon, mayroong 16 out of 16 ang applicants na ang dumaan sa immersion. At mayroon namang total of 10 employees na person with Down syndrome ang nasa ilalim ng Vivere Buddy Program sa loob ng 4 na taon. Mula sa concierge, restaurant, back office, hanggang sa housekeeping,
kung saan ang bida ay si Richard. Yung improvement kay Richard nakita namin. Physical, social, psychological, and somehow emotional kasi he become comfortable with all of us here. The schedule of their work is every Thursday and Friday, 4 hours a day. So a total of 8 hours a week. At para mas organisado, mayroon silang kabuddy o kapartner sa kanilang oras ng trabaho. So, kaya natin siya tinatawag na buddy kasi meron silang katumbas or kapartner na empleyado na nagsisilbing buddy nila kung saan nagme-mentor itong mga buddy na ito kung paano gawin ang mga trabaho nila. We follow whatever the rules in DOLE. Though, hindi man sila totally, fully employed, but whatever the rates we have here, at the same range given and mandated by DOLE. Dahil sa programang ito ng Vivere Hospitality Group, malaki raw ang pinagbago ni Richard. Na sanay siya na ng parang ang feeling niya talagang may trabaho na siya eh. Magaling na siya makisalamuha sa tao. Nagpapasalamat naman ako sa mga tumulong, sa Disapi, sa Beverly. Ang kakayahan ay hindi nasusukat sa anumang kondisyon. Lahat ay pwedeng maging bahagi ng lipunan at maging kapaki-pakinabang. Ang kailangan lang ay isang pagkakataon. I think running into 4 years already, the program, what we want to establish here is that this is more than a marketing initiative or a CSR initiative. It's mutually rewarding for all parties involved. So overall, it's really a very, very rewarding experience for everyone. Paldo malala na, makakatulong sa magsasaka pa. Bigat, dami! Tulad ng advokasya ng Iron PH na tulungan ng ating mga magsasaka tuwing running events. Mas maraming mga magsasaka ang ating maabot sa pamamagitan ng AgriRun PH, takbo para sa mga magsasaka. Nagaganapin sa Central Park, Philinvest City, Alabang sa August 23. More runners. More help for our farmers. Dahil mas marami tayong mabibili na gulay at ipapamigay ng libre. Sulit na sulit! Kaya register na sa AgriRun PH Takbo para sa magsasaka. Pumaldo ka na, siguradong nakatulong ka pa. Kaya tara na iRunners, huwag nang magpapahuli. Ang kooperatiba ng mga mangingisda sa malayong isla ng Surigao del Norte na dating umaasa lang sa simpleng pagproseso ng isda, ngayon gumagawa na ng mas maraming produkto dahil sa solar photovoltaic system na nakapagbibigay sa kanila ng kuryente. Umangat ang kabuhayan at umusbong ang pag-asa ng buong komunidad. Isa't kalahating oras mula sa bayan ng Del Carmen sa isla ng Siargao, Surigao del Norte, matatagpuan ang Halian Island. Isang islang sagana sa ganda, ngunit kapos sa kuryente. 2 gabi lamang kada linggo, mula alas 6 hanggang alas 9, tumatakbo ang generator ng barangay. Limitado lang ang gamit nila nito para makatipid sa krudo. Samantalang ang kanilang tubig, kailangan munang pakuluan bago inumin o kaya na may bilhin sa karatig isla ng Dinagat at Surigao. Yung isla namin, ang dami ng tao dito, hindi na safe yung tubig namin. Pag malaki ang alon, hirap kami magtawid. Pero tatawidin rin namin kasi yung mga anak namin, hindi namin painumin ng tubig dito. Dahil itinatawid pa ng dagat ang kanilang inuming tubig, triple ang nagiging gastos ng mga residente. Ang 35 pesos na galon, 75 pesos na pagdating sa kanila. Pero hindi lang mahal na gastusin ang problema dahil sa kawalan ng malinis na inuming tubig. Bagay na malungkot na natuklasan ni Ana. 3 taon na ang nakararaan. Noon po, nung nag-iigib pa lang po kami doon, sabi malinis. Kala ko po sure na malinis po talaga.
Year 2023, nag-LBE. Dalawa kami ng anak ko po. Yung anak ko po, mahina yung immune system, hindi po talaga naka-survive. Kinabukasan po, wala na po. Amoebiasis ang itinuturong dahilan ng pagkamatay ng kanyang 6 na taong gulang na anak. Isang impeksyon na nakukuha mula sa kontaminadong tubig. Talagang nagsisisi ako. Buti pa siguro, nag-iinit na lang po ako ng tubig yung galing dito. Kasi noon pinapakuluan mo na bago pinapainom sa anak po namin. Mabuti na lamang at noong sumunod na taon, nakapagtayo ang naghiusang gagmayang ng mangingisda sa Halian Cooperative o Nagmahal ng sarili nilang water refilling station kasama ang isang fish processing facility. When we started the program, the idea was to understand how we could sustain the products of Halian Island to be able to support them on times that they could not go out to fish. So how do you do the target product development without the presence of a viable water source? That's why the 2 projects were established. At para masigurong tuloy-tuloy ang operasyon ng kanilang fish processing facility at water filtration system, dinala ng Juan Meralco Foundation sa kanilang isla at sa pasilidad ang solar photovoltaic system sa pamamagitan ng kanilang Agriculture and Livelihood Electrification Program. Yung site natin sa Halian, yun yung pinaka-template ng last mile communities dito sa Pilipinas. Off-grid area siya, so hindi siya abot ng kuryente. Binibigyan natin ng power provision yung mga off-grid areas, most especially yung agriculture and livelihood facilities. Nang sa ganun, mas mapa-improve natin yung productivity nila in terms of yield, in terms of efficiency, and in terms of income eventually. Dahil meron na silang maaasahang solar-powered facility, sila na mismo ang nagtitinda ng mura at malinis na inuming tubig sa kanilang isla. Buwan-buwan po ititest para at least ma-secure po kami ng mga parents na safe po inumin ng mga bata po. Magaan na ang paggamit nila ng tubig. Ngayon, makabili na sila ng tubig at saka yung mga pangunahing gamit sa pamilya nila tulad ng mga sabon, mga gatas. 25 lang yung tubig namin dito. May 50 pesos na sila pangbili sa ibang kailanganin nila sa bahay. Noon po is malaki po yung gastos. Tarang bibili ka po ng ice. Tapos sabi, oy, kaya nyo ng 200 bottles. Hindi po kasi wala kaming pag-aanuhan ng isda. Hindi kagaya ngayon po na may freezer na. May talagang source na kami po ng yelo po. O kahit magkanong 300 order pa yan, kaya po namin lulutuin or ipaprocess po. Dahil may solar na, nagkaroon pa sila ng ibang pinagkakakitaan. Maliban sa pagtitinda ng yelo, ay nag-umpisa na rin sila ng negosyong piso Wi-Fi. Lumaki po yung facilities namin. Marami po kaming magagawa ng mga product para po hindi lang po kami or mga ibang nanay, ilang po lang mga nanay nagtatrabaho doon, kundi po mga ibang parents po or mga nanay po na wala pong trabaho, may mga kita din po sila. Maaari talaga nating matransform ang buhay ng isang komunidad kung sama-sama ang iba't ibang organisasyon gamit ang kanilang core competencies. I think na-shape yung aming DNA sa Juan Meralco Foundation. Kahit gaano ka pa kalayo, ay dapat marating ka namin dahil kinakailangan mo ng liwanag. Salamat po. Talagang napakalaking tulong po dito sa amin, sa organization po sa Nagmahal, di lang po dun sa mga tao po dito na kumukuha po ng malinis na tubig. Nagpapasalamat po talaga kami na may mga Good Samaritan po na like Juan Meralco, tumulong po talaga sa amin. Ang pagkakaroon ng mas maayos, tuloy-tuloy at sustainable na pinagkakakitaan ay hindi lang basta kaginhawaan. Ito ay mahalagang pundasyon para mabuhay ng may dignidad, magkaroon ng mga oportunidad at umunlad ang bawat komunidad. Paldo Malalana, makakatulong sa magsasaka pa. Bigat, dami! Tulad ng advokasya ng Iron PH na tulungan ng ating mga magsasaka tuwing running events. Mas maraming mga magsasaka ang ating maabot sa pamamagitan ng AgriRun PH, takbo para sa mga magsasaka. Nagaganapin sa Central Park, Philinvest City, Alabang sa August 23.
More runners. More help for our farmers. Dahil mas marami tayong mabibili na gulay at ipapamigay ng libre. Sulit na sulit! Kaya register na sa AgriRun PH Takbo para sa magsasaka. Pumaldo ka na, siguradong nakatulong ka pa. Kaya tara na iRunners, huwag nang magpapahuli. Hotel Sogo is fearlessly expanding. Why? Because we are here, for one, to be landmark of a developing communities. Well, of course, it is for business. Second, to help more Filipinos to be employed. Third is to help the city or the community for tourism. The objective in setting up or establishing the new branch for Hotel Sogo is the essence of accessibility, to make Hotel Sogo available to all walks of life, to every Filipino who would want to experience a 5-star hotel service in an affordable rate. And because of that, we would like to maintain its standard in terms of cleanliness and quality of service. The main goal of Hotel Sogo for the employees is to maintain the consistent service. We have our school, Hotel Management Institute of the Philippines. This is run by Global Comfort Group, who provides training and give the standard service that we have drafted for the employees and for the crew. So tinitrain muna sila bago i-deploy sa branches, to maintain the standards in cleaning, in preparation of food, preparation of the rooms, and maintaining the quality ng cleanliness from the sheets down to the floor. We are opening the position for hotel staff dun sa mga aplikante kahit hindi graduate, and then ito-train na lang sila para may know-how sila to maintain a hotel, at the same time ma-improve yung kanilang career. Hotel Sogo provides a decent place to sleep or stay or even for a wash-up that they will have not to pay the whole 12 and 24 hours. And that is the sachet philosophy. Kung ilan lang oras ang kailangan mo na gagamitin, yun lang ang babayaran mo. And that's make Hotel Sogo room rates affordable. We make sure that these key cities who will be having this Hotel Sogo brand be included in the developing cities and communities. It is our commitment that Hotel Sogo will be there wherever you are. So we at Hotel Sogo, we are where you are. So clean, so good. Paldo malala na, makakatulong sa magsasaka pa. Bigat, dami! Tulad ng advokasya ng iRun PH na tulungan ng ating mga magsasaka tuwing running events, mas maraming mga magsasaka ang ating maabot sa pamamagitan ng AgriRun PH Takbo para sa mga magsasaka. Nagaganapin sa Central Park, Philinvest City, Alabang sa August 23. More runners. More help for our farmers. Dahil mas marami tayong mabibili na gulay at ipapamigay ng libre. Sulit na sulit! Kaya register na sa AgriRun PH Takbo para sa magsasaka. Pumaldo ka na, siguradong nakatulong ka pa. Kaya tara na iRunners, huwag nang magpapahuli. Paldo malala na, makakatulong sa magsasaka pa. Bigat, dami! Tulad ng advokasya ng iRun PH na tulungan ng ating mga magsasaka tuwing running events, mas maraming mga magsasaka ang ating maabot sa pamamagitan ng AgriRun PH Takbo para sa mga magsasaka. Nagaganapin sa Central Park, Philinvest City, Alabang sa August 23. More runners. More help for our farmers. Dahil mas marami tayong mabibili na gulay at ipapamigay ng libre. Sulit na sulit! Kaya register na sa AgriRun PH Takbo para sa magsasaka. Pumaldo ka na, siguradong nakatulong ka pa. Kaya tara na iRunners, huwag nang magpapahuli. Sogo Food delivers comfort in every bite. Hotel Sogo is not just staying inside the room, having a sumptuous experience and comfort on your bed. Hotel Sogo also offers
a wide range of menu and different culinary cravings that our guests would have. Hotel Sogo also gives a wide range of choices depending on your cravings and how you will satisfy your taste buds. Hotel Sogo, being a Japanese-inspired hotel but run with Filipino custom hospitality, we also offer the food menu in Japanese style. We have shrimp tempura, tonkatsu, and all kinds of ramen. And also Filipino food. One of the favorite of a Filipino menu is crispy pata, pancit canton, pancit guisado, and we have crispy pinakbet, half-fried chicken. It has this distinct taste that only Hotel Sogo have. Hotel Sogo offers food and beverages 24/7. You can also order even if you don't want to check in by ordering at the lobby with our menu. We maintain the freshness of the food at our kitchen that operates 24/7. Since we have our Hotel Management Institute of the Philippines, preparation of the food, cooking of the food is also being trained to maintain its consistency and, of course, the freshness of the food. The training of our waiter, cook, and other staff of Hotel Sogo is being done at our Hotel Management Institute of the Philippines run by Global Comfort Group. The core values of Hotel Sogo is malasakit. Therefore, in everything that we do, all the staff would give all their care and concern to our guests. With that, we maintain the excellent service of our group. Hotel Sogo, so clean, so good. May liwanag na dumarating sa bawat komunidad, hindi bigla, kundi dahil sa bayanihan ng mga stakeholders na patuloy na nagtutulungan. Ito ang tunay na itsura ng pag-asa. Join us again next week para sa mga istorya ng inspirasyon na nakabuti sa nakararami, komunidad man o individual. Para sa inyong comments, suggestions at updates, do follow us on our social media accounts. Ako po si Pinky Webb at ito ang Business Matters, where doing good is good business.